Sa unang cover page ng Fairy Tail 100-Year Quest Chapter 2 ay ipinakita ang buong miyembro ng guild na nagkakasiyahan habang sa sumunod na cover page ay makikitang si Natsu at Happy ay takam na takam sa pagkain na nagresulta sa pagkaubos ng pera ni Lucy. At sa pagpapatuloy ng kwento ay balikan natin ang huling tagpo sa Chapter 1 kung saan ay sinalubong sina Natsu ng isang malaking dragon na nag-aantay sa kanila sa Guild Hall ng Magia Dragon at nagpakilala bilang si Elefsiria, ang Low Dragon. Tanong naman ni Natsu kay Elefsiria na may galit na tono kung siya ba ang nagbigay ng 100 years na misyon at pinaalalahanan ni Lucy si Natsu na maging mahinahon lamang dahil sa ito nga ay isang dragon. Saad naman ng dragon na siya nga ang nagbigay ng 100-year quest. Tanong naman ni Ursa kay Elefsiria na hindi ba't ang lugar na ito ay isang wizard guild ngunit bakit may dragon sa lugar na dapat ay sa tao lang? Ano ba ang totoong pagkakakilanlan niya? Dinagdagan naman ni Gray ang tanong, nakakapagtaka kung bakit walang mga wizards o mages sa guild na ito. Sinagot naman sila ni Elefsiria na siya na lamang ang natira dahil lahat ng mga wizards ay pumanaw na sa katandaan. Hindi na rin nagkaroon ng mga bagong guild members dahil sa mga bagong guild na umusbong at nagsilapa na sa iba't ibang lugar at dahil dyan wala na rin nanatili pa sa Magia Dragon. Nagtaka si Ursa na sa kabila ng mga sagot ni Elefsiria sa kanila ay wala itong koneksyon kung bakit may dragon na nakatira sa isang wizard guild at tila may napansin sina Natsu at Wendy sa amoy nito. Biglang tanong ni Natsu sa kanya na, isang kang tao hindi ba? Na nagpabigla kina Gray at Ursa. Dahil dyan ay nagsimulang gumalaw at tumawa ang dragon at nagpalitan niyo bilang isang matandang lalaki. Yung matandang lalaki na makikita sa opening page ng chapter isa na nakaligtas sa pagkawasak ng kanilang nayon, nagpakilala siya bilang Originator of All Mage Guild, Elefsiria the First Master of Magia Dragon. Makikita rito sa kanyang kasuotan sa ulo na parang isang sorting hat tulad ng sa Harry Potter at si Elefsiria mismo ay kahawig din ni Albus Dumbledore ng Harry Potter na hawak-hawak ang kanyang mahiwagang tungkod. Nabigla silang lahat at napaisip na kung siya ay isang tao, paano siya nabuhay ng mahigit 100 taon? Habang nagsasalita si Elefsiria ay bigla naman siyang nag-teleport sa ibang posisyon at ipinaliwanag na sila ay magkapareho ng sinapit ni Acnologia dulot ng pagkakaroon ng dragon slaying magic. Tanong naman ni Wendy na si Elefsiria ba ay dating isang dragon slayer? Nag-teleport na naman ng ibang posisyon si Elefsiria at agad namang sinagot na oo pero sa sariling pagkatuto ang kanyang dragon slaying magic para lang malabanan ang mga dragon. Nainis naman si Natsu dahil sa palagi nitong pag-teleport sa iba't ibang lugar sa loob ng guild. At bigla na namang nag-teleport si Elefsiria pero sa pagkakataong ito ay nasa dibdib na siya ni Lucy at nasambit na matagal-tagal na ding hindi siya nakakita ng binibini na katulad ni Lucy. Bigla naman itong dinakma ni Natsu sa dibdib ni Lucy ngunit bigla rin itong naka-teleport sa harap nila. Inalala ni Elefsiria kung sino-sino ang mga sumubok sa hamon ng 100-year quest at karamihan sa kanila ay mga lalaki kung kaya't ganun na lang kagalak si Elefsiria na makakita ng magagandang binibini tulad ni na Lucy at Ursa. Sinabi naman ni Ursa na dama nito ang hirap ng kanyang dinanas at sambit naman ni Elefsiria na sa kabila ng lahat, walang ni isa ang nakabalik wika ni Natsu na nakabalik naman si Gildarts. Inalala naman ni Elefsiria si Gildarts na siya nga ang unang nakabalik mula sa misyon ng buhay ngunit may mga isinakripisyo siya sa misyong ito dahil ang kaliwa nitong braso, binti at mga organs nito ay hindi na mapapakinabangan kaya tanong ni Elefsiria sa kanila, talaga bang kakayanin nilang tahakin at lakbayin ang misyong ito? Sagot naman ni Gray na, andito na kami hindi ba? Sa sumunod na pahina ay balik naman sa mismong guild ng Fairy Tail. Nayayamot na sabi ni Juvia kung bakit hindi sila kasama sa tinahak na misyon ni na Gray, suhestyon naman ni Levi na bakit hindi ka kumuha ng isang misyon. Nilapitan naman ni Juvia si Master Makarov para makiusap ngunit biglang sumulpot si Tuka sa likod at sinabing hindi ba niya kayang magtiwala at maghintay sa pagbalik ni Gray at dito ay nagkainitan na sina Juvia at Toka.
Nasabi naman ni Elfman na huwag kang masyadong mag-expect kay Natsu at dinagdagan naman ito ni Juvia na, tama, dahil maraming umaaligid kay Natsu tulad ni Lucy, Lysana at Ursa. Pumalag naman si Toka at sinabing alam ko marami ring nakapaligid kay Gray tulad ni Ur, Altair, Kana, Briar at Ursa. Dahil dito ay nagkainitan ng lalo si Juvia at Toka. Napansin naman ni Lily ang pagbago ng ekspresyon ng mukha ni Gagel nang banggitin ni Toka si Briar dahil kung inyong maaalala ay dating bahagi ng Magic Council si Gagel na naghahanap sa grupo ni na Briar. Sambit naman ni Lily na si Briar yung mula sa Avatar Guild, anong meron sa kanya? Hindi na lamang ito gaanong pinansin ni Gagel ang mga tanong ni Lily ngunit iba ang kutob niya tungkol kay Toka. Balik naman sa grupo ni Natsu sa Magia Dragon sa Gilkina. Nais ni Elefsiria na pumirma silang lahat sa kontratang hawak-hawak niya at ipinaliwanag ang mga alintuntuning nakapaloob sa kontrata. Lahat ay sumang-ayon pero si Lucy lang ang nagdalawang isip dahil sa dalang panganib ng misyon. Sa isang flashback 1 linggo na ang nakalipas na sakay sa isang barko na makikita sina Lucy at Virgo na nag-uusap tungkol sa unti-unting nararamdaman niyang takot sa paglipas ng panahon. Sambit naman ni Virgo na sa kanyang kutob ay baka mayroong nag-aantay at nakaabang kay Lucy sa Gilkina. Dahil sa mga sinabi ni Virgo ay napaisip ng malalim si Lucy kung sino o ano ang nakaabang sa kanyang tatahakin. Sa parehong pahina ay ipinakita ang nasirang celestial key ni Aquarius. Sa sumunod na pahina ay ipinakita naman ang paglagda ni Lucy sa kontrata at sinabi kay Elefsiria na ngayon ay sabihin mo sa amin kung ano ang 100-year quest. Sagot naman ni Elefsiria na ang misyong ito ay simple lang. Ito ay ang ikulong ang tinatawag na 5 Dragon Gods ng Gilkina. Nabiglaan man sina Gray, Ursa, Wendy at Lucy dahil ang misyong ito ay isang Dragon Extermination Mission. Konting paliwanag ni Elefsiria kung bakit niya natutunan ang Dragon Slayer magic ay dahil sana sa talunin ang 5 dragon ito ngunit bawat dragon ay kasing lakas ni Acnologia. At sa huling pahina ng Chapter 2 ay ipinakitang ganadong-ganado si Natsu dahil dati na niyang tinapos si Acnologia at may 5 dragon pa na kasing lakas nito ang dapat nilang tapusin para sa kapakanan ng mga tao.